Sinasabi ng Biblia, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Bakit dapat na tayo ay mag-ibigan? Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Kung tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, ito ay patunay na tayo ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Ang umiibig ay ipinanganak ng Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang aral na ito ay patunay na ang pag-ibig ay hindi feeling o pakiramdam, kundi persona. Kung ang pag-ibig ay feeling o pakiramdam, hindi natin maiibig ang hindi umiibig sa atin. Lalong hindi natin maiibig ang ating kaaway. Ngunit ang pag-ibig ayon sa Biblia ay pag-ibig kahit sa hindi umiibig sa atin, kahit sa kaaway. Ito ang tunay na pag-ibig na nasa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ay ihinayag ng Diyos sa atin. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pagtubos sa ating mga kasalanan. Walang sino man sa atin ang may kakayahang umibig dahil tayo ay naging mga makasalanan. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Gayunman, tayo ay inibig ng Diyos. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo'y naligtas at tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ang pag-ibig na ito ng Diyos sa atin ay tinatawag na unrequited love o pag-ibig kahit walang tugong pag-ibig. Ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig ng Diyos na lagi nating mamalayan ang pag-ibig na ito dahil ibig niya na mamalaya natin na siya ay lagi nating kasama. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Dahil sa pag-ibig na ito, pinagaling ng Diyos ang ating mga pusong wasak at ang ating mga sugat na dulot ng kasalanan.
Si Jesucristo mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Ang pag-ibig na ito ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Dahil ito ay pag-ibig sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito ay pag-ibig na matiisin at magandang loob, hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos, hindi ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali, hindi natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan, pinapasan ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Hindi natin kayang umibig ng gayon gamit ang ating sarili. Kaya't ibinigay sa atin ng Diyos ang Panginoong Hesus para magawa ito. Sa pamamagitan ni Hesus ay makapananalig tayo at ating masasabi, ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Manalig tayo sa sinabi ni Kristo, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kainaan. Masasabi natin gaya ni Apostol Pablo, ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Ngayon, ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan, na tayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang tayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, ay ating luwalhatiin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.